Worthy of worship. Page number 3 sa itong hymns. The first verse, worthy of worship, worthy of praise. Worthy of worship, worthy of praise, worthy of honor and glory, worthy of all the glad songs we can sing, worthy of all of the offerings we bring. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy, worthy and wonderful, worthy, worthy of reverence, worthy of fear, second verse, worthy of reverence, worthy of fear, worthy of love and devotion, worthy of bowing and bending of knees, worthy of all this and added to these. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy and wonderful, worthy of worship. Almighty Father, Master and Lord, third verse. Almighty Father, Master and Lord, King of all kings and Redeemer, wonderful Counselor, Comforter, Friend, Savior and source of our life without end. You are worthy, Father, Creator, you are worthy, Savior, Sustainer, you are worthy and wonderful, worthy of worship and praise. Before we proceed, bow the knee. What a privilege to come into God's presence, just to linger with the one who set me free. Three, you'll be ready also. What a privilege to come into God's presence, just to linger with the one who set me free. The first verse, bow the knee. First verse, what a privilege. What a privilege to come into God's presence, just to linger with the one. As I lift my eyes and see His awesome glory, I remember who He is and bow the knee. Bow the knee, bow the knee. He is King of all the ages, bow the knee. God alone on His throne, see Him high and lifted up and bow the knee. Kneel before Him, all adore Him, as you live to love Him more. In His hands He holds the power of creation. With His voice He spoke and all things came to be. Yet He hears each simple prayer I bring before Him. When I humbly seek His face. Louder in the chorus now, bow the knee. Bow the knee, bow the knee. He is King of all the ages, bow the knee. God alone on His throne, see Him high and lifted up and bow the knee. Kneel before Him, all adore Him, as you live to love Him more. Once again on the chorus, bow the knee. Bow the knee, bow
before Him, all adore Him, as you live to love Him more. Bow the knee, kneel before Him, kneel before Him, all adore Him, as you live to love Him more. Bow the knee. Amen. Great singing. You may be seated. When the new day begins, Lord, your mercies are new again. How my heart overflows with thanks to my King. When the night closes in, I'm so grateful you are my friend. You said that you never leave, and Lord, I believe, Lord, I believe. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you, for you're all that I need, and by faith I receive the wonderful things you will do. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you. When my heart starts to fail, Lord, your strength will prevail, and all you have said you will do. Your promises are true. When the new day begins, Lord, your mercies are new again. How my heart overflows with thanks to my King. When the night closes in, I'm so grateful you are my friend. You said that you never leave, and Lord, I believe, Lord, I believe. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you, for you're all that I need, and by faith I receive the wonderful things you will do. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you. When my heart starts to fail, Lord, your strength will prevail, and all you have said you will do. Your promises are true. They are comfort in healing, strength for the journey, hope for the hopeless, gladness for mourning, life and salvation, power and victory. Lord, I believe, Lord, I believe. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you, for you're all that I need, and by faith I receive the wonderful things you will do. All your promises are true. I will lift up mine eyes to you. When my heart starts to fail, Lord, your strength will prevail, and all you have said you will do. Your promises are true. All your promises are true. Your promises are true. Ipakanta man ninyong bagong nigawa sa ospital. Katungtunga, bago pa taon to nigawa sa ospital. Kaway kaluoy ba ninyo taon eh? Dito maglangan kay gusto kong Kel, nyara pakantahan ng choir ko, asa niya na. Kay gusto kong makapaminaw yung tagmensahe. Amen. Na-challenge ko pag-ayos sa kinabuhi ning maong tawhana. Nya under ko sa ministry sa iyang papa. It's a blessing. Naitabo na nga doon na nag-criticize sa iyang papa, we stand. Kay ba mo niya na, akong ay mo criticize. Kay wa mo kaila sa akong pastor. Taka lang mong yawit niya, wa mo nakaila sa mong tao. Ako gani nga naa dito kaila gani ko. Amen? So di ta maglaan. Blessing kaayo ni. So pastor, tagaan ka na mong dakong lugar, dakong oras, nya blessing kaayo nga naa ka dinhi. Nya atong tawgon sa atong pulpito. Amen? Will not be the first time, masundan pa gyud ni. Pastor Kent G. Salva, pastor sa World in Need Baptist Church sa Mandaue. Pastor. Thank you, Pastor Richard. Maayong gabi ka natong tanan.
We bring you greetings from the World in Need Baptist Church dito sa Magikay, Mandawi City. O giawhag ko kamo kung mo bisita man mo dito sa Mandawi, masaag mo, maybe mo bisita mo sa inyong mga family members or maybe just for vacation o niya maabdan mo Domingo, you are definitely welcome sa mga serbisyo namo. Matag Domingo alas 9 sa buntag ug matag hapon sa Domingo alas 4 sa hapon ang among panimbahon. Ang among prayer service sa Wednesday alas 6 sa gabi. And so if you want to join the church in prayer, you can join us on Wednesday evenings. O niya, sa uban nga mga special occasions, i-announce sa nato na. And so nagpasalamat ko sa Ginoo sa friendship namo ni Pastor Richard through the years. Sukad pa sa batanon pa kami sa BBC Katipunan. O karon grasya sa Ginoo nga gigamit mi sa Ginoo. Sa iyang pinagi siyang grasya sa pagpastor sa mga katawhan niya diri sa inyo, diri sa Dawis, o sa amo sa dito sa Mandawi. Bansad ni Pastor Dodong, salamat sa ta. And then ang atong missionary o pastor sad sa Baclayon, nakita nako ang gihimo sa Ginoo dito o nalipay ko nga nakatukod o ginahinay na o tigumanan dito sa Baclayon. O nagampo mi nga ang Ginoo mo padayon o patubo sa iyang mga katawhan dito sa pagtuo, at the same time makita sa nato ang bulaton dito nga mahimong panalangin dito sa maong lugar, at the same time diri sa Bohol o bisan sa tibuok kalibutan. Kay nagsuportar ta sa world missions o nagpasalamat ta sa Ginoo ni ana. Abli palit niyo mga Biblia sa Hebrehanon kapitulo 11. I've been praying unsay mensahe nga ihatag sa Ginoo kanako, and I believe this is the same message that He has been putting in my heart. Kung ganina ni ingon si Sister Gay Holmes, Pastor, ugma ba? May tag makawali ka dito niya. Unaw na ko ayon na kay muuli na ko kay naapa ko'y buhaton dito. Nindot unta. Pero unaw na kay ko, Lord, ug muwali ko ugma sa kung wali no. Mao gihapon niya akong iwali kani gihapon. Because I believe na ay gustong himuon ang Ginoo diri sa Bohol. And ang mga kalamidad nga niabot sa inyong lugar, sama sad niabot sa amo, dili na hinungdan nga mahimong babag nga ang Ginoo makapakita siyang gahom sa atong kinabuhi. So tanaw nato sa pagbalik ang pulong sa Dios. I know some of you are familiar with this already, but let us just go to Hebrews chapter 11, sugod sa verse number 8. Ang pulong sa Dios nagaingon, by faith Abraham, when he was called out to go into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Verse number 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Mo nagikanta sa mga trio karon nga ang saad sa Ginoo matuman gayod. Kung mosaad ang Ginoo, mutuman gid siya sa iyang saad. Amen. Mo ning confirmation sa atong mensahe karong gabi. Padayon, verse 12. Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the seashore innumerable. These all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, and were persuaded of them, and embraced them, and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong, magampo ta pagbalik. Ginoo, nagaduaw kami sa imong presensya sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Jesus Christ, Diyos nga anak, og siya ang imong gitagana nga mahimong among tigpatiwala diha kanimo. Lord Jesus, in your name, we thank you for loving us. Salamat Ginoo sa imong pagsakripisyo, sa imong kinabuhi dito sa cross sa Kalbaryo, aron kami karon na enjoy namo ang Christian life ug buot pa nimo nga mo level up sa among pagkinabuhi diha kanimo. Salamat Ginoo nga dili lamang kutob sa kaluwasan, kung dili magpadayon kami og tubo diha kanimo. Samtang kami imong gibilin diri sa kalibutan, I believe aduna kay katuyuan nganong kami niya pa diri karon.
I pray, Father, nga among masabtan, sayano, simple, nga pamaagi, ang imong mga pulong karong gabi, labi na mahitungod sa among pagtuo diha kanimo. Ginoo, gamita ko karon isip imong mensahero, nga dili nako dugangan nor kuhaan ang unsay giandam nimo para sa imong mga katawhan karong gabi, kung dili mahimo kung matinumanon nga mensahero, nga ang tanan nga madunggan nila karon, gikan gayod kanimo. Pasaylua kami sa mga butang nga wa pa namo ma-confess kanimo sa mga sala, og hugasi kami pinaagi sa imong bililhon nga dugo, gi-claim namo ning tanan tungod kay ikaw nagsaad, if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kining tanan naong giampo, Ginoo, sa ngalan lamang ni Jesus Christ, among bugtong manluluwas. Amen. Ang uluhan sa atong title, sa atong mensahe karong gabi, Believe. Believe. I've seen many t-shirts nga naana diha, Believe. I don't know unsay pasabot nila na ana, believe in yourself, believe, in God or whatever. But kaning atong gibasa diri, definitely maoni ang hagit sa Ginoo kanatong tanan. Believe. Tungod kay usa kini sa mga sayon paminawon pero lisod kinabuhion sa matag Kristohanon. Kita. That is why if you read the book of Hebrews, sukad pa sa chapter number 1 hangtod sa katapusan nga chapter, hagit kini sa mga katawhan sa Ginoo sa pagtuo kaniya. Faith is the mark of a Christian. In fact, makita nato diri sa kapitulo 12 sa Hebrews chapter number 12 nga niingon diri chapter number 11, balik sa atong same chapter, verse number 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ambak sa verse number 6, but without faith, kung walay pagtuo sa Ginoo, it is impossible. Imposible nga kita makahatag og kahimuot or we please God, kay siya nga nagaduaw sa Ginoo, kinahanglan mo tuo nga siya Ginoo. Og siya muhatag og ganti og blessing kanila nga nagtuo kaniya o kanunay nga nag-seek kaniya. Kay ang Ginoo gayud mo panalangin sa iyang mga katawan. Mao nang kadaghanan natong Christian life, most Christians, generally speaking, struggling. Nakristohano na nung ko, naglisod na nung ko, nakristohano na nung ko, mauna ni, nakristohano. Katonoong unbeliever ko, abunda kayo niya, grabe kayo, mauna. Pero mga kaigsunan, dili na mo'y gusto sa Ginoo nga atong hunaon-naon, sayop ba yan na? Dili man problema ang Ginoo, problema na nato. The moment nga kita giluwas sa Ginoo, naanay gisaad ang Ginoo kanatong tanan nga nahimong anak sa Ginoo. Juan 1:12, but as many nga ni-receive sa Ginoo, kanila gihatag gahom nga mahimong anak sa Dios. So anak na ta sa Ginoo, mao nay unang identity nato. Bisag tuod kita Baptist, bisag tuod kita Bible Baptist, pero before kita Baptist, anak tauna sa Ginoo. Kung panalitan mahanaw na ang Baptist, mawa ba ta dili oy? Naagihapon ta, secure gihapon ta kay anak ta sa Dios. Mao nay angayan natong hinumduman. So This evening, I want to encourage you, and I believe when I came in, nakita nako ang gisugdan sa Ginoo diri, and I believe what God has started sa inyong kinabuhi iyan ning padayunon. Dili kani trabaho ni Pastor Richard, dili ni lihok sa tao, dili ni lihok sa Amerikano, lihok ni sa Ginoo. Wala tay laing gisaligan diri, Ginoo ra. Sa atong mga buluhaton nga gitugyan sa Ginoo nato. And in this message nga gihatag sa Ginoo, I can also by the grace of God share with you unsay gihimo sa Ginoo sa didto para madasig ta naatay practical nga mga ehemplo. Okay? Nga atong mabaon ug atong mahuna-huna karong gabi una. Christianity is not based on what we believe. It is first based on who we believe. Mao ginay una. Kinahanglan kaning faith, maghisgot tag faith, ang focus gyud diha is Jesus Christ. Kung ang faith gani mawala si Kristo,
dili na pagtuo nga gitudlo sa Biblia. Classic point of example, kung kahinumdum ni Pedro, nga niingon siya sa atong Ginoong Jesucristo, Lord, nisulti man kaani nga, muagi kaani, o niya, i-deliver ka sa mga katong sa mga tao, o niya, ilansang ka, musuffer ka, niya. Basta Lord, ambot ani nila ha, katong ubang disipulo, pero ako, di ko mubiya nimo. Basta kita ha, ako ha, kung ako lay pastoryaon, ako, ana ta. Ana kita. Mo na iyang gisulti ni Jesus Christ. BFF ta. Best friends forever. Giro kay siya ba? Ang iyang gisaligan, ang iyang kaugalingon. Okay? Unsay nahitabo? Katong gisikop na. Ana, unsay nahitabo? Naginahinay na siya atras. Nitago siya dito sa poste, niya ana-ana lang siya, ana-ana. Nakitaan sa kaming bata, ay, di ba kaupa mo anak Kristo diya sa takam lang ka? Takak sulti diya, ay. Balinan sa siya diri. Nana sa ilaing babae ni Dol, uy, di ba ko usasag ka? Takam lang ka? O before ni tukaw ang manok, ha? Ni tuktugaok ang manok, he denied the Lord 3 times. Dako kay siya pagtuo, pero ang iyang focus dili ni Kristo sa iyang kaugalingon. Kung kainumdum sa mo, this same person, Pedro, ni sakay kuyog gihapon sa mga disipulo. Si Kristo natulog dito sa luyo. Nilabang sila sa Sea of Galilee. Naabtan sila sa bagyo. Remember? Natulog si Kristo. Nakuyawan niya. Kuan ba yan ni mga mananagat? Ngilngig na kayo na sila. Wow. Pero at this particular time, kuyawan sila. Hilak good. They cried out for fear, the Bible says. Pero ang ilang pag-cry dito ni Kristo, Lord, carest thou not that we perish? Gamay ilang pagtuo. Kay nibangon man si Kristo, niingon siya nga, O ye of little faith. Gamay ilang pagtuo, pero sakto ang focus. Ang sa resulta, nikalma ang dagat. Nagmilagro ang Ginoo. Na-rewarded sila sa ilang little faith. Kaya sakto man ilang focus. Si Pedro, dako iyang faith, pero sayop iyang focus. Dito sa iyang kagalingon. You see the difference? Biblical faith is in who we believe. It is in God. And faith does not end in salvation. Usahay, kung tanaw na to, review na tong kinabuhi, naluwas ko sa pagtuo, pero diha rata ko to, pag kinabuhi na to, dili na pagtuo. Ato ng paningkamot. Alright? The challenge in Christianity is continue to live believing. Nga magpadayon ta believing. For he that cometh to God must believe. Hebrews 10:38, now the just shall live by faith. Alright? So, here are principles tonight. Okay, I'm sure magtanaw ko sa inyong reaction karon, mutuo mo nga importante gyud ning magkinabuhi ta des pagtuo. So atong i-detalya unsa man ni ang practical living matag adlaw. Kay inyo maning bawnon karon. You agree with the principle, you agree with the concept, the biblical teaching, yes. But how do we bring it home? Unsaan na to pagdalaan ni sa atong tagsa-tagsa ang kinabuhi? Inig-dismiss nato ni Pastor Richard karon. God bless you, pauli. Nindutas mensahe, oy. Inig-abot sa balay. Saom na ko pag kinabuhi, ani ha? Inig-balik na tog Domingo. Challenge sa Pastor, challenge. Di na to makinabuhi ba? So, kani nga mga prinsipyo, pag kinabuhi ni. Okay? Isuwat ni, kay importante kayo ni. Kuha imong ballpen, lapis ba, papel, luyos imong Bible, atubangan, or kung naa kay Bible nga naay margin, isuwat ni. These are the principles of faith. Okay? The objective sa mensahe sa Ginoo karong gabi is to believe in Him. Because the Bible promises, God promises, ni saad siya, He that cometh to God must believe, and He is a rewarder. Do you want blessing? I want you to be blessed because you need to be blessed to finish this project. You need to be blessed para inyong mga anak maka-eskwela.
You need to be blessed so that you can put food in the table. You need to be blessed so that you can be a part of what God is doing in this world. We need God's blessing. Og dili na pwede nga mag-blessing ta sa atong kaugalingong kusog. Kaya ang resulta na sorrow. The Bible says the blessing of the Lord, it makes rich. Make it rich, and He adds no sorrow with it. Why is it, Pastor, nga daghang ko blessing pero masubanon man ko, basig di nagikan sa Dios? You have to ask yourself this question. So, write this, the principles of faith. Number 1, the principle of voice. Just write that word, voice. Okay? Now, every day, inigmata nato, kinahanlan, ato ning praktison mga kaigsunan para kita magkinabuhi sa pagtuo, kinahanlan atong praktison nga matag adlaw makadungog ta sa tingog sa Dios. Hebrews 11:8, by faith Abraham, when he was called, sa dihang gitawag siya sa Ginoo, niingon ang Ginoo, Abraham. Kung wala mo ingon ang Ginoo ni Abraham, Abraham, wala sa siya gihimo. Kabantay ta sa atong kinabuhi nganong usahay api kita, nganong usahay problema ta, kay naatay gibuhat sangan sa Ginoo pero dili na mo gipabuhat sa Ginoo. Kay numdumon ni Paul o ni Silas nga niadto sila sa Mysia, niadto sila sa Bithynia, kay gusto silang magwali sa pulong sa Ginoo. Sakto sayop. Sakto. Sayop din na magwali. Sakto din na mag-soul winning. Anang lugara. Dito sa Bithynia o Mysia. Sakto ba day? Sayop ba day na? Di ba sakto? Pero unsa ingon sa Bible, the Holy Spirit did not allow them. Ingon ang Holy Spirit, ayaw mo diha. You see, sometimes we want to do it. Lord, mo niya akong gustong himuon para nimo. Panalangin ako. Sayop na, nga ampo. Only do things that God wants you to do. Alright? When I was praying one time, and I was just talking to the Lord, usa sa ako mga devotionals, niyan ko, Lord, kung pwede ko mangutana lang ko, Lord, kay nakikistorya man ko nimo. I don't want to disrespect you. I just want to ask, kung imo kong tubagon, salamat. Kung di nimo tubagon, Ginoo ka, wa gyud ko'y katungod nga magbuot nimo. Lord, mangutana ko, nganong naaman mi diri, Lord? Among lugar ron ba? Nganong di man mi dito sa iskina, kaysa pagkatinuod, ang among giampo, katong iskina, si Pastor Renato before, nagkuyog pamiani dito sa giabangan namong building, ang among giampo, katong iskinita gyud nga lote, 5,000 square meters. Mo to among giampo. Pero gibutang mi sa suok, dili suok, yun, sa sulod ato, dili sa iskina, dito sa sulod, about 400 meters from the corner, kuan gyapon ang property na gyapon sa daan, pero medyo musod ka pa ba? Nangutana ra ko, Lord, naa mi building ha? Kita sa Pastor Richard, Ma'am Joy. Naa mi building, nabayad na among property, nangutana ra ko ba? Tanawa ra gid ko, nangutana pa gid ko. Pero Lord, nangutana lang ko, Lord. The next week, gitubag ko sa Ginoo, ang kanang silingan namo nga yuta, asawa na sa among tag-iya nga medyo antagonistic na siya nako. Limang kag nakikila-ila lang ko niya, gisitahan na ko. Dool man ka, di na biligya among yuta. Pagani ko kaila niya. Mula mano ragod ko, ma'am, maing hapon ma'am, kumusta? Ako day si, wapagani ko kaingon ana nisa. Di ni baligya among yuta. O, pagani ko kastorya. Ma'am, nang ila-ila ra ko ni mama, ako day si Pastor Ken. Ako'y pastor diha, ma'am. Kay wa man ko kakita paniya gyud. Ang akong kadil, iya ramang bana, kay iya mang bana mo itag iya sa yuta. Katong sikbit nga yuta, nga 2,000 square meters, ang amo 1,000. Ang iyang asawa 2,000. Okay? So, ila-ila ko, wag ko'y intention at that time. I never thought of that. Pero, to make the long story short, the next week, nagpadala siya, after I prayed, nagpadala siya og letter. Dear Pastor Kent, na ako'y plano bligyang yuta. Dili na ako gusto nga lain makapalit aning yuta. Ikaw lang. Mao ni ang presyo. No, non-negotiable. No down payment, no installment. Signed. Gisugay ba? Pero, isog kayo, pero gibaligya. Di ba? So, pagdawat na katong letter, immediately I prayed. I said, Lord, thank you for answering me.
Pero wa pa to. Inko. The next week, ang atubangan nga yuta, 3,000 square meters. Atubangan na mo. Niingon, ni Dool ang anak, Pastor, pwede ko mabisita ni mo diya sa, kusaka diri ma'am, kumusta ma'am? Ang may ato ma'am. Si mama ba, niingon siya ba, interesado ba ka mo palit sa yuta? 92 years old, yung mama, very sharp. Pero gisugo ang anak, mao ba? Pila may baligya ninyo? They were selling it at about, let me see, mga 30 man siguro, 30 million or 3,000 square, 10,000 per square meter. So 3,000 times 2 times 3 is, 30 no? Oh, 10,000. Oh, 10,000. 30 million. Kato, 20 million. 30 million. So 50 ng duha. Mutuo kas dili, tuo na lang. Sa sunod simana na sad, ang luyo sa among building, kana gyud 1 hectare. Nagpadaog folder, naa dito ang lot plan, naa dito ang titulo, na ang pastor, isugo ko ni doktor, pare din. Saman, intisado ba daw ka mo palit sa yuta? Barato ra, 1 hectare, 60 million. 60 million. Kwinta ko, 60 million, 20 million, 80. About, let's say, butan lang nato, 100 million ang tanan. 1.5 hectares. 100 million. Then, diha na din ko gipahinomdom sa balang espiritu. Nangutana ka, di ba? Mo ni akong plano, expansion. Alright? Ana siya na, mo na, okay. Pero, expansion, wow. Pero ang sunod din sa akong nahuna, 100 million. Asa man kog 100 million. You see that? Then, I go back to Hebrews chapter 11. Nya, tinuod man ning Bible. Kung pulong ni si Ginoo, pulong gini si Ginoo, nga niingon siya, he that cometh to God must believe. Na ang pangutana, how big is God? 100 million? There you go. Okay? Timan ina inyong pulong, ha? Kay challenge ni ninyo sa inyong kinabuhi, sa inyong pamilya, sa inyong kamo mga nagtrabaho, kamo nga mga professional, challenge ni ninyo. Is God worth 100 million? More. Now the question is, do you believe God is more than 100 million? Because that was my challenge. Now, I listened to the voice of God. God spoke to me through the word. God spoke to me through the circumstances. God spoke to me through the prayer. And God confirmed it. I want to expand you. But how big am I to you? Unsa man ko kadako nimo, Kent, akong anak. Nak, unsa man ko kadako nimo, nak? 100 million? Could God more, like you. More, Lord, oy. So, unsay problema? So, niingon ko, Lord, okay. I believe. Karon, tulo man ako luti. Lord, asa akong unahon, ani? Tinod. Inko, okay. Kaya I had to settle it in my heart before ako ning isulti sa mga tao. Kaya kung dili ko settled, loy kay mga tao. Pastor Gugo, nag-lead ko nila sa Ginoo. Ako'y klaro. Sa mga tao, sa sila klaro. Alright. So asa man aning tulo, Lord? Nagampo ko, Lord, I believe in you. By your grace, I will believe in you. Okay. Expansion, 100 million. Asa may unahon? Kaning 1 hectare, kaning atubangan, kaning. So nangonsulta ko og mga eksperto sa yuta. Okay? Kung naa kay pangutana sa computer, mangutana gyud ka ng mga IT, ayog pangutana karpintero. Di ba? Ana ra man na. Kung gusto ka magpaayos imong auto, ayaw adto og doktor. Kay di na sila kabalo ana, operahan na imong auto. I-cauterize na. So, nangutana ko og eksperto sa yuta, tag-iyag yuta, nagmaligyag yuta, migo na ko nga Chinese. Brethren, kanang Baptist siya, member sa katipunan ko, Brad, mo ni akong dilema, unsay imong advice? So, niingon siya, maoni ang advice ko, unsa may worth ani? Maoni gihatag sa katong tag-iya, unsay worth ani? Kani nga lugar, kay taga Mandawi man ka. Siya, sa akong, kuhan na, Pastor, mahal ra ng 20 million. 15 million, that's the reasonable price. I said, okay. So, unsa inahan ako, atubangan, kilid.
Minsan, nindot sa nang atubangan. Kay, naakadritso sa dan, nindot sa nang kilid, kay mulapad ka. No, nindot man ang yuta nga lapad. Lisod ka kay nang niwang kay imong yuta, bisag unsa na ka, 1 hektar na, pero 1 hektar sa 1 hektar ni akong yuta, lisura sa daan ng 1 hektar. Oy nga, galakaw ka, batang layo 1 hektar ni, dako kay imong yuta. Batia sa daan na, oy. So, definitely, ingko nga, okay, sige, salamat sa mong advice. Ni adto kong Pastor Salva, akong pastor. Ko, Dad, mao ni ang kuan, mao ning advice, ana, what is your advice? Ningan siya, Kent, mas nindot ang lapad. Ko, okay, sige, so duha na. 2 points sa lapad, 1 point sa katong taas. So, ari ko sa lapad. Diba kasi nitabo, the next week, nahalin ang atubangan. Nahalin. Sa to pa, ang gipafocus sa Ginoo kaning kilid. Definitely dili katong luyo. Kay it's impractical. No, by principle of deduction, imong i-deduct ang kuan, the best scenario. Una to, so kanina lang duha. So nahalin man unya usara ang puntos diri gyud. So mao gini ang leading sa Ginoo. Ang ingon sa akong amigo 15 million. Ang ingon sa tag-iya 20 million. Sabi ko, Lord, ikaw may tag-iya aning yuta. Unsa man ihatag nimo namo? Or mo raise me ani? Unsa man, what do you want us to do? So nag-ampo na sad ko. Lord, gusto kong maminaw nimo. Through scriptures, through advices and confirmations. Pareharong gabi Lord, unsa man akong iwali. Moon ni akong naasa kong kasing-kasing, your promise. Ni kanta maning trio diri. Digi confirm. That's one of the voices of God, that He uses a song. He uses a person. He can even use an unbeliever unsuspectingly. Okay? Pero kinalan, una gyud ang scripture. Karon. Okay, 15 million. Nagimo mig, Lord, sao man 15? How do I raise? Church, kinahanglan 15. Lord, naa gini iskema. So I prayed. Ang gihatag sa Ginoo nako nga idea, upat ka iskema. Kung naay 50 ka mga adults, kaya nga mong adults, ang average na mo sa mga adults, 300 adults. Ang mga bata, mga site 250, 200, wa may lugar sa mga bata in actuality. So, gaampo mi, makuha ni na mo, himuan na mo, multi-purpose building, dito ang focus sa mga bata. Gym, eskwelahan, ana. Okay. So, ang among adults, mga 300. So, safety net, 200 lang ka adults ang mo participar ani nga project. Safety net lang. So, kung naay 50 nga muhatag og 300,000, 15 million na. Kung 50 ka tawo nga mo, believe ko, mas dako akong Ginoo sa 300,000. I believe. So, that's already 15 million. Now, kung 100 ka buok, or I'm sorry, sakto, 100 ka buok nga muhatag og 150,000, that's 15 million. Kung naay 150 ka mga adults nga muhatag og 100,000, that is 15 million. Katapusan nga iskema. Kung naay 200, kay 200 man, di ba? Kung ang tanan mo participar, o niya ang tanan mo hatag og 75,000, that is 15 million. You see that? So then the challenge came. I preached this message. I said, believe. We must hear from God. I heard from God. God wants us to expand. Will you go with God? This is His work. This is not my work. It's not my idea. This is what God wants us to do. Kuyuga na to ang Ginoo ani kaiya man ni. Gipanag-iya man taniya ato ning kuanon exercise of our faith ni. Permiro ang mga tao siyempre, like you know. Kanang naay kuan ba? Because that's the struggle actually of the Christian life. Faith versus fear. Mao magina always. Naay problema, first reaction fear, dili faith. Now, every day na nato. So, importante ang tingog sa Ginoo. Kay kung makadungog ka, inigmata nimo, una din ka sa Word of God, paminawon, Lord, unsa may imong gusto na kung katunan ron, unsay gusto nimo. And you exercise that listening from God. Kay mga kaigsunan, Roma 10:17, so then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Without the Word of God, you will never have faith in God. You can't say, ligo na kung pagtuo sa Ginoo, so may basihan nimo.
Unsa may imong gibarugan? May kanta bitaw taan ng standing on the promises of God. Kay pulong man na sa Ginoo. Alright? Hearing the voice of God is the root. Gamot na sa pagtuo. Genesis 12:1. Now the Lord had said unto Abraham, get thee out of thy country, gisulti sa Ginoo. Tiguang na gud si Abraham. Ayha pa siya mulakaw. Ayha pa siya mag-journey. Kahayahay siyang kinabuhi. Unya ayha pa siya. Kung dili ang Ginoo nga nisulti ato, alaot si Abraham. Daghan og mga voices sa atong kalibutan karon. There's the voice of reason. Kanang imong intellect. Manang magbantay ta, kay usahay, little knowledge is dangerous. Bantay ta, kinahanglan, kung natay knowledge, gamito nato para sa Ginoo. Alang sa gospel, alang sa bulahaton, dili na to gamiton nga kita mudako atong ulo ba. Alright? Sometimes the voice of money, economics. Sometimes the voice of calamity, the voice of circumstance. Sometimes the voice of people. Dili na ko nabuhaton, sa palang ilang isulti. Nya kumaon na gisulti sa Ginoo. Katawan pa lang ko. Hilas-hilas ba yan ng Pastor Kent? 15 million. Ay nambog. If I listen to those voices, alkansi ang mga tao sa Ginoo. Kaya I'm going to relate to you what will happen. Alright? So muna, nasabta na to. Importante yun. Always get a word from God. Pastor, asa man kumubasa? Basa lang. Pagampo, Lord, asa man kumubasa? Sa imong Bible reading. Unya, ikaduha, Lord, istoryahe ko. Ingon ba ang Bible sa John, the Holy Spirit will teach you. Na kung anak ka sa ginutudluan ka, ayaw kahadlok, anak, tudluan ka. Pastor, walay ko yung nakatunan. Be born again. Sige ka luwas. Siguraduhan na. Kay mutudlo yun ang Ginoo nimo. Kung dili man literal no, pero muambak yun na. Kani, mo aning gusto na kung paibawaan nimo karon. Say mo basa kog Proverbs, niingon dito, ang muanang nga bersikulo, a soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger. Soft answer. So ako nang i-meditate, Lord, okay, soft answer. Bantayan na ako ang gugalingon nga akong tubag, soft answer. Tinuod yun for that day, naay ni kontra nako, naay ni tubag-tubag nako, naay ni aggravate nako, pero tungod kay akong gi-meditate ang sulti sa Ginoo, ang word of God, ang voice of God for that day, ang akong tubag, kalma kayo ko. Soft answer mo na din. Kaya ang Ginoo may nahibaw sa atong kinabuhi. Wa ko kibaw sa unahan. Wa mo kibaw, wa ta kibaw unsay plano sa Ginoo diri. Pero the fact nga gipahimo niya sa Ginoo naa say plano. The fact nga gipapalit niya ang among kilid dito naa say plano ko, Lord, kuyog ra gyud ko nimo ani. Kuyog ra gyud ko nimo ani. Kay aron dili ko magpasigarbo ba nga ngilngigan ako Ngilngig ka ko, di ko ganahan anak kay Ginoo man ni. So, principle of voice. Faith does not come from guessing at the will of God. Di na, Lord, sa'yo mong kabubuton, ini, mini, mini mo. Mao na ni. No. It's definite. God will tell you definitely. Sometimes He will answer you immediately. Like sa akong case, it took weeks to answer my prayer. Pero definitely, gitubag ko sa Ginoo. Ingon diri sa 1 John 5:14, and this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, nakita na to unsa ka importante nga maminaw ta sa Ginoo, kay naatay confidence kung kahibaw ka nga maunay kabubuton sa Ginoo, maunay sugo sa Ginoo nimo, wa kay angay nga kahadlukan. Kung moingon Ginoo, palitan ng auto, palita! Makabayad ka na. Palitan ng balay, palita! Kay makabayad ka, bisag, sulti, di ka kabayad. Ay na sila paminaw, kay ang Ginoo imong gipaminaw. Ayaw pa yun, Lord, paliton ko ni, nagsalig ko ni mo. Unya, og di na mo ipapalit sa Ginoo. Ingnan nimo, Lord, mao ba ning balay nga imo ipapalit nako? Mao ba ning auto nga imo papalit nako? Mao ba ito yung motorang imo papalit nako? Mao ba ning, bisagani ako mao ba ning saninaa nga imo ipapalit nako? Tinuod na. Even my clothes. Manguta, Lord, mao ba ning sapatos sa imo papalit nako? Kay matakil po niya ko ani. Kaya kani ako, I have to admit mga kaigsunan, impulsive ko nga tao. Labi nagna ako kay kapasidad, palit ritsoy. Anay daghang storya. Hello, Pastor, may gabi ha. Amen. Pastor Jonathan, daga na itong masipang pakpak. Pastor Sipaway Island, Pastor Mahinay.
Masipang pakpak. Mayang gabi mga pastor. Salamat. Nakuha na to. Practical ni mga kaigsunan. Importante kayo ni. You know my desire the next time I visit here, na anay improvement inyo kay na nya lang. I'm relax. I'm excited kay nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Voice. All right? Hear from God. Ayon ng tingog. Paminawa ang tingog sa trompa. Ang tanan buning pasmado. Ang mga ayon na kanang tingog sa Ginoo. Mo'y atong abtik taba niya, di ra ba mo sagit ang Ginoo? Di ra ba na pinalanog-lanog nga tingog? Abraham, ham. Dili nga ana, salida ra na. Ang Biblia nag-ingon, He speaks to us in a still, small voice. So kung dili ta relax and still, kay kanang still, faith man na. Kung nagkarak-karak ka, nakuyawan ka, di ka kapaminaw sa Ginoo. Kinalan mo ko, Lord, kapoy na ni mag-guo, Lord. Maminaw ko ni mo, Lord. Istoryahe ko, Lord. Isalig na ko, tanan kabugaton ako ni mo. Akong bana, Lord, ako na nang isalig ni mo. Di ba? Di na ko mag-uol. Be still and know that He is God. No! Diyos siya, sovereign siya. Siya nagbuot sa tanan. I relax. Because He speaks to us in a very still, small voice. Wala ang Ginoo sa bagyo. Whoa, whirlwind. Wala ang Ginoo sa kayo. Buwak. Gusto man kita ganahan kita ng mga kuya kay ba mga power. Kuya power. Uso kay naron. Kabawan ako ninyo Power. Wa dili nga na ang Ginoo Salida ra na. Usba ang imong unahon na ilisi ang script. Di ni mao. Balik ta sa script sa Bible. Adring salida. Ang salida na adri. Ang gasuwat ani balang espiritu. Diri ta mo tanaw kay di man ni salida nga lingaw-lingaw. Tinuod ni. Kanang salida sa uban, lingaw-lingaw. Kani tinuod ni kinabuhi gini. Alright? So, hear the voice of God. Kung si Abraham maminaw sa tingog sa Ginoo, patay na si Isaac. Kini ana na gid siya Pag ana niya ingon Ginoo, husto na diha ra kutob. Di na ko kapoy kay mo nimo sugo. Lagot ko nimo, mao ra ni akong anak. Da. Patay Isaac. Salamat nga, sukad sa sugo, sukad sa lakaw sa bukid, sukad sa pag-andam, sukad sa pag-offer, sukad sa pag-ana. Sige lang sa Lord, unsa naman sa sunod? Pag-ingon sa Ginoo, diha ra kutob. Tanawa imong kilid. To ay na ram nga na limbod dito sa kuan. Nalambod. Di ba? Importante maminaw ta Muari ko diri Lord, yung samang sakyan akong barko, alas 4, alas 2, alas 3. Maampo ko Karon na ba Lord? Tagay kong peace Lord. Suman, gusto ko mo, kaya mo paduman ko diri. Mo apil ba ko sa kasal, kinamo ko'y kasal, unta apilon kahapon. Sumunod to, pagsakay na ko, Pastor Balo, alas 4 akong gisakyan. Mabot ko diyan mga 5 plus. Malipayon ko. Di ba? Lami kayong ko Muraga parking ra ang barko. Abot na dita. Di nindot kayong biyahe, di ba? Lord, mo adto ba kog Amerika, Cambodia, Australia, sa panang mga lugar. Europe, mo adto ba ko? Ampo. Musakay ba kog barko, musakay kog eroplano, or unsa man akong trabaho, mao ba ni diri sa Pilipinas, diha ba diri sa Bohol, ato ba Cebu, Manila. Uy, pag-ampo Paminawa ang Ginoo. Ayog paminaw sa tingog sa imong sirkumstansya. Di na ko diri sa Bohol, bati diri. Ayaw na. Nga na ang katong tulo ka Hebrehanon nga mga bata, nagreklamo dahil sila nga hurnuhan naman to sila. Nga mao man to'y gusto ang Ginoo nga didto sila maadto. Pwede man sila mo Lord, kuan Lord, di mi gusto isod. Pero gusto man ang Ginoo, sud mo dito. Pag sud, kuyog dahil ang Ginoo. Tuwara dahil kuyog ang Ginoo nila. Ingon sa Mikunisar,
Ay sa murag tulor taot nang gibutangan ng upat man na diha. Nya ikaupat hulagway sa anak sa Dios. Murag di ni sakto da nganong wa man na maugda ang katong galabay nila nangamatay lagi na. Ngano man na. You see, God works in ways that are not known to us only if we follow Him. You study your Bible. Every time God works, always and every time nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Si Joseph, wa siya kasabot sa iyang kinabuhi. Ngano man niya, gitikasan, ako maning pinangga ni ako mga kuya, nganong gilabay ang mga diri lungag, nganong gibaligya man ko. Nya naabot siya sa Egypt, nya na ulipon siya ni Potiphar, naunta siya kinabuhi, nindot na ni asenso siya, gitikasan na siya, gibakakan siya sa asawa ni Potiphar. Ngano man ni Lord? Pero sige lang, sunod lang ko ni mo. And God, the Bible says, and God was with Joseph. That means they had a good communication. Otherwise, Joseph would not have done what he did. Klamo siya, Lord, suwap ni klaro imong saan ni pagsure, Lord, Pero wala, kakadungog ana. Joseph was calm. Dito siya sa prisuhan, giingnan niya, ingna to si mahal nga hari, basig kuan siya nga. Naara ko diri, kalimtan siya. Pero in God's right time, grabe ang buto. Bam! Diha dayon. Timing na sa Ginoo mga kaigsunan. Ay pag-una sa Ginoo. Pastor, kakibaw ka kani, wa na gilaing luti sama ni. Mao ba? Naidaghan pa na, ayaw kaguol. Ay, relax lang. Kung di na ako ni paliton dayon, mawa na ni. O sige lang, mawa. Ang katog dito luti sa tubangan. Kung wa to palita, mom to yun na akong paliton. Pero giblakan sa Ginoo, pwede itong ihatag sa Ginoo? Pwede. Kung sa ka, imo sana, ikaw say bayad sa tax, ikaw say bayad sa, okay lang kay, ari sa amin diri. Maato na ni, o palito na nato ng atubangan. You understand? Voice. The voice of God. Karon, the voice. O lahi man na. Kaning voice gini sa Ginoo, pinaka-importante ni. Okay? God has given us 3 ways and He speaks to us. The written word, the mind of Christ, the indwelling of the Holy Spirit. 1 Corinthians chapter number 2, we have the mind of Christ. Mo nang di gyud ka alkansi kung anak ka sa Ginoo. Sigurado in taon nga born again ka, dili kay among pamilya baptist naman midaan. Ayaw in taon ana oy. Sigurado nga anak ka sa Ginoo, tanawa imong kinabuhi, nabay ka usaban, makikistorya bang Ginoo nimo, naba kay conviction, naba kay kahangawa sa mga butang sa Ginoo, mas malipayon ba kas kalibutan o mas malipayon ka sa Ginoo na indications man nga anak ta. This past karong Christmas, nagwali ko sa Bukidnon, nagwali ko og Christmas service sa usa nato ka igsuon dito, Grace Baptist Church. Nya naa sila Christmas service, nang invite sila og mga unbelievers kay gitiming nila sa Christmas ba. So sige, nang invite sila dito, wali ko mga igsunan, daghan na ni isa sa kamot, ni sunod sila ni dawat sila ni Jesus Christ. In Jesus name, amen. Dismiss. Pag-ana nako sa akong asawa, tuwa sila sa akong anak ng babae kinamanghuran. Nagtipunok sa ko, hala, noon sa man na murag na problema. So niduol ko. Kung noon sa man ka day case, noon sa man ka akong ginamanghuran, babae, 15 years old. Noon sa man ka, ingon siya, hilak siya ko, noon hilak man ka, noon sa man ka. Nya pag ana sa akong asawa, nagpuwa iyang mata. Kung noon sa man siya, siya lay pa istoryaha. So I asked her, what happened? What saan itabo nimo? Ningon si Casey, Daddy, I received the Lord Jesus Christ. Si kugwali diri akong anak naminaw sa day dito, gi-convict siya sa balang espiritu. Anak nako 15 anyos nga naa sa akong tugkaran, pastor ko mga kaigsuonan. Akong anak na luwas. Sigurado dili man na uwaw. Pastor, dugay na akong membro diri sa Bible Bap. Kuyo pa ming Pastor Richard dito bisag asa minyo diday kulo mauwaw sa tan. Asa mas uwaw ngani atubang nimo dito ilambog kas sobra pa nas uwaw sakita anoy itambog kas impierno. Sige lag mauwawan karon basta di ka maimpierno. Kunya di masag ka pakauwawan diri oy. Pinangga man ka oy. Akong gigako sa akong anak, oh praise the Lord. Oy, pastor, akong anak naluwas. Nalipay ming tanan. Lipay. Ang duha nako ka lalaki ni tanaw sila Casey siya. Maglipay ta. Siya, ay Casey. Ilatang sugsugon ba? Ay kay tarong mo. Glipay ta. Ay ninyo sugsugay inyong manghod. Insa kanil
kaning nabati nako ang kumot sa balang espiritu. 5 gana, anak nako, pastor ko, mayra sa doy. Lipay ko di nako na ikauwaw, ikalipay nako na. Kalipay nako na. We have the mind of Christ na atay pangunahon na sa Ginoo. Kaya nga naman na ang atong lawas, 1 Corinthians chapter 6, templo sa balang espiritu. Unsaon na ninyo be? Mabidan nang nindot gining word of God. Nindot gining pulong sige kay wa tani wa tay nahibawan, pataka lang ta ba? We have the mind of Christ. We are indwelt by the Holy Spirit of God. So mo na tulo ka mga butang nga makapatabang nato nga maminaw sa pulong sa Dios. Ayaw paminaw na natug ko pastor niya na ako nadunggan nga tingog. Ayaw ana. Nakoy aparisyon ana. Ayaw lang ayaw to ana. Kinahanglan ang tanan natong experience, damgo tanan sa lao nato sa Word of God. Unsay giingon ni Pedro, katos Pedro, si Juan og si kinta dito, si Santiago. Unsa kinay nga lain nga kuan ni James? Jacobo. Katos silang tulo kay hinumdom mo nga dito sila sa bukid kuyog ni Kristo, kay hinumdom mo ato. They were with God in the Mount of Transfiguration nga si Jesus Christ nakita nila nga tinuod gyud nga Dios nga nausab ang iyang dagway, no, na he was in his glorified body. Unya unsay giingon diri sa chapter number 2 Peter chapter number 1. Ingon si Pedro ingon siya ni testimony siya, niingon siya diri verse 16, for we have not followed cunningly devised fables when we made known unto you the power and coming of the Lord Jesus Christ, but we were eyewitnesses of His majesty. Nakakita gyud mi, naka-experiensya gyud mi atong kahibulungan nga milagro. Kita sila og supernatural event. Nakakita sila. Pero unsay ingon ni Pedro? Ingon siya diri, padayonon na to 17. For he received from God, talking about Jesus Christ, the Father, honor and glory. When he came with such a voice, there came such a voice from the excellent glory, this is my beloved Son, in whom I am well pleased, the Father said. And this voice which came from heaven we heard, lalimang kagtingog gikan sa langit, nakita nilang milagro nga ang lawas ni Kristo na usab into a glorified form. Unya tanawa, when we were with Him, kuyog niya ni Kristo dito sa Mount of Transfiguration. Pero unsay versikulo 19, basaha. We have a more sure word of prophecy. Kani? Naakay milagro, naakay eksperyensya, good. Pero sa laa sa diri. Kung mubangga gani ani, ari ka diri. Kinahanglan di gyud mo kontra, al kontra ani. Pulong sa Ginoo kay malko dili na tinuod. Or kung tinuod na di na gikan sa Dios. Tanawa ang revelation kung tan-aw nimo sa umaabot ang kaaway, ang yawa maghimo bayag milagro. Limang kag mga idolo mo istorya na. Kana mga idols pastoryao na. False miracles. Deceiving miracles, dili tanang milagro nga para sa atong kaayuhan. Ayaw na, naay mo sayaw nga dancing sun, unsa na nga dancing nga, ayaw, tuo din taan na nga, sa Ginoo na, unsa may purpose ana, nga mo sayaw ang adlaw. Modala ba na ito na sa Ginoo? Modala na sa atong grabe pa nga pagka-idolatros. You see, you have to think about that. But anyway, voice. Yeah, okay pa ta? Uli na ta. Uli na tayo. Kaduha. Venture. From the word adventure. Ato lang give para dali mahinumduman. Venture. We must obey. Okay? Nakadungog ka sa tingog sa Ginoo. Abraham, adto. Unsay giingon ni Abraham? And Abraham obeyed. So ni-venture out siya. Nilihok siya. Ang pagtuo, nga di mo resulta sa atong lihok, way kapuslanan. Lord, salamat nga nistorya ka nako. Unya, human, salamat ra. Buhata ang ipabuhat sa Ginoo nimo. Okay? He obeyed. Usahay di na tumasabtan ang katuyuan sa Ginoo, pero ang atong responsibility
dili to totally understand unsay sugo sa Ginoo sama ni Abraham kay wa masaksabot. Di pareha karon ba mo adto ta og mall, di ba? Sir, panen. Sir, kaning ko ani sir, kanang kanang development, primary homes, tanawa ni among balay, tanawa ha, ablihan akong ato pa, mo aning kwarto, mo nang CR, mo nang kanang kitchen, ya diha ka mosud, tinindot kay no, ana, tanawa sa kang bitaw no, nya tanawa ibalik din, tanawa mo ning second floor, dili master bedroom, si mo mga anak, ana nagkuan ka ninduta ana. Di man ning ana ang Ginoo. Nak, Abraham, adto ka anang lugar. Mao aning agianan, tanawa ha, oo, di man nga ang Ginoo. Way kapuslanan atong pagtuo. Dili maligo na atong pagtuo niya, dili siya matinuod sa atong kinabuhi. Kita lang gihapon. Ang exercise of faith is to remove dependency from us and total dependency to God. Mao man ay tuyo sa pagtuo, mao man na. Mao na. Sakit atong anak, watay kwarta. Ano mo salig ta sa Ginoo? Dito mo salig sa itong guguling. Abis ang pagpila na inyong sakit, dagham ta ko kwarta. Sayop. You see? So venture, obey. Karon, church, mo ni ang gipakuan sa Ginoo nato, 15 million. Challenge na ninyo. Pag-pray, Lord, tabangi ko Lord. Kamo nang hadlok, pag-ampo nga gamiton ang Ginoo, gamiton ni sa Ginoo nga project nga maligo natong pagsalig sa Ginoo. Mga kaigsunan na ini commit. Pastor, nag-ampo mi, nag-istorya na isang pamilya, 300,000. Amen! Wa man mo dito sa 75. Ari man gyud kay nganong di man mo sa 75. Dako man tong Ginoo, pastor. Dako niya tong Ginoo. 300,000. Amen. Kami, ako ni una ko, sabot mi sa una ta kay Pastor God. Una mi, Gisalva family, 300,000. Lord, tabangi mi ani Lord because I know you are a big God. Nani sunod, 300,000. Pastor, 1 million. Wow, 1 million. Nasa ilain ni sunod, Pastor, 1 million. Wow, pero mga kaigsunan, that was July. Karon ang katong nag 1,300,000 gipang blessingan ilang mga negosyo. Ang uban working professional sila, pero naa sila sideline. Alright? Kana lahin sa nang istorya ha. Kay kanisya mga kaigsunan, point number 3. Sige lang. Venture. Gipang blessingan ang ilang mga trabaho, negosyo nga nakasapar sila. Na ako'y young people, patid-patid, lagbato, dili lata, bato. So, tarong pa sa kunona. Katong lata, wa na gito. Bato lang. Malingaw man tagbato, di ba? Eh, wala lagi. Young people, may trabaho niya. Bago lang graduate, murag kuan. Na-challenge siya sa Word of God. Nakikistorya ang Holy Spirit niya. Gibaw kapila iyang gi-commit 100,000. Na-shock ko, Brad, siguro ka, Brad. Ako pa yung nagkuha niya, siguro ka, Brad. Giampuan na ni mo. Pastor, giampuan na ako, Pastor. Dugay na ako ng struggle, Pastor, pero giampuan na. Ngutana kay ko sa Ginoo, Lord, nga nung 100,000 man, Lord. Pero, Pastor, mo may gibutang sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Alright, good. That's good. You're listening to the Lord. Mga kaigsunan, karon, Pastor, okay na 100,000. Nana siya trabaho, naka 100,000 siya, okay na. Si Jade ba? Mga kaigsunan, kailan magang Jade? Nawang, Pastor, ako manghod na ibuslot, may kwarta, Pastor, 5 ka ng sitwasyon na. Ug moingon ko, Brad, ayaw na lang, Brad, ayaw, Brad, kay lisod mo, Brad, ayaw, Brad. Ayaw, di man na pwede kay I am keeping God's blessing from His life. Here is an opportunity nga blessingan na siya sa Ginoo. Pero ako yung mupugong niya, di na pwede. Sa akong kasing-kasing, sa akong pagkatawahanon, kuha na maluoy ko niya, pero mas luoy siya kung ako siyang pugngan nga ang Ginoo nakikistorya niya. 100,000 mga kaigsunan. Why? They ventured out. They obeyed. Which brings us to the third point, value. Establish priorities. Verse number 10. For he looked for a city which had foundations, whose builder and maker is God. Tanawa si Abraham, samtang siya nagsunod sa Ginoo, ingon ang Ginoo, adto dito sa lugar nga akong ipaadto nimo ha. A land flowing with milk and honey, this and that, himuon ti kag dakong nasod. Ana nya wapaslay anak. Kana usapan na ka question. Himuon ko nimog nasod nga wa man koy anak. Gikan sa imong
loins. Unsa nang loins, Brad? Taguangkan, gikan sa imong taguangkan, mahimong usa ka nasod. Tiguang na gud siya gud niya. Nalaos na iyang asawa, meaning nasarado na iyang taguangkan, no? Taguangkan. Pero, sige, go. Venture, obey. Nya ingon ang Ginoo adto anang lugara. Daghan maglugar. Uy, nindot ning lugara. Lord, murag mao ni diri lang siguro ko. Pero he had a value. Naa siya priority. Katong mga walay value, wa niya tagda. Naay priority. Unsa may ang priority? Ang builder o maker ang Ginoo. Pagtanaw niya, ninduta niyo muna. Pero ang builder and maker, di man Ginoo, Sodom and Gomorrah. Ari diri Zoar. Diri daghan tong mga lugar. Daghag syudad. Pero wa madala. Usahay kita, kung di ta magbantay, if we do not establish priorities, we do not have a sense of spiritual and biblical values, mawagtang atong focus sa Ginoo. So kinahanglan mag-establish ta og biblical spiritual values. Kuyog na sa atong listening to the Lord, obeying to the Lord. Kay mo purma naman na sa sige natong adlaw-adlaw og paminaw sa Ginoo, sa sige natong adlaw-adlaw og sunod sa Ginoo, mapurma na imong value system. Okay? Ato mga bata, tudloan na nato, dili man na usa ka tudlo, kamao na siya. You have to build it in your children. That is the same with our Heavenly Father. He builds it on us, His children. Through our listening and our obeying. Okay? So kinahanglan ang atong priority, unsa may priority di ay sa Ginoo kanato diri? Kingdom building. That is why He established the local New Testament church para ang iyang kingdom diri sa kalibutan ma-establish, sir. Umaabot man na. Pero karon gigamit taniya as a local church. Okay, tanawa na ha. Kingdom building mo na atong kuan. It's nanrabaho ta, nagnegosyo ka. It's not for you. It's for the kingdom of God. Ayaw na gunahon na sa imong gugalingon. Giatiman na ta sa Dios. Are you a child of God? Gisaaran ta, gipramisan ta, katong nagkanta ha. Ang promise sa Ginoo, atimanon ta mo. Matthew chapter 6. Balik ta Matthew chapter 6. Kinsay gasultian ni Ginoong Hesukristo. Kinsay iyang gisultian ang iyang mga anak, iyang mga tinun-an. Unsay giingon diri sa Matthew chapter 6, so good sa verse number 25. Therefore, I say unto you, take no thought for your life. Ayag hunaw na inyong kinabuhi, unsa inyong kanon, inyong imnon, inyong lawas, unsa inyong sulobon. Is not life more than meat and body than raiment? Wa pa ta maluwas ang atong kinabuhi, unbeliever, panginabuhi ra gyud ni. Ora ni, kalibutan temporary. Pero ingon ang Ginoo, anak na mo nako, ang kinabuhi dili ra ni sa temporary. Kinahanglan mo level up na ta. Level up mga nita sa atong games. Level up nako. Sa kuan. Sana Bejeweled, sana. Kanang Bejeweled, no? Level up na ko sa Farmville. Level up na ko sa zombies versus plants. So, mga kuan. Makadungo ka, level up. Ni-level up na ko, level up sa games. Uso kay naroon nga termino, level up. Mga kaigsunan, kinalan kita, ang atong panglantaw, kinalan Kristohano na ta. Sige, lagi hapon tagduko. Level up na ta. Kaya mo, nagingon sa bersikulo. Ang sa gingon diri. Ang kinabuhi, sobra sa kaon. O sa kaning sinina, sobra, dili na. Padayon. Tanaw, ang sa ingin ng Kristo, tanaw ang mga langgam. Nagpugas ba sila? Nag-ani ba sila? Ang sa ingin na, pero ang inyong langit ng amahan, gipakaon sila. Lalimang ka, gikumparar tas langgam. Gikumparar tas langgam. Ingon ang Ginoo. Are you looking at your Bible? Ay, ako tanaw ha, kaya tanaw niya ba? Are you not much better than they? Be, kinsa may gipakamatyan sa Ginoo sa cross, ang langgam, ang baboy, ang manok, ang pabo, ang pugo. Ha? Ang saman? Ang sinina? Wa! Ang gipakamatyan sa Dios, ang tao.
For God so loved the world. Are you not much better than the birds? Nipadayon pa gyud siya sa mga tanom. Tanawa, the lilies of the field. Ambak diri mga kaigsunan. 31. Therefore, take no thought what we shall eat, what she shall... Ay nanahon na. Take no thought. Ay nanahon na. Ayaw na inyong focus sa inyong kinabuhi. Wherewithal shall we be clothed? Open, close parenthesis. For after all these things do the unbelievers seek. Maoning kinabuhi sa unbeliever. Storyahing unbeliever. It's all about bago pato doon. Ako ning gihaguan. Ilang buwan ako ni overtime ni. Mari lang kalipay. Malipay sa daan na pero dili lang kutob diha oy. Kay naa patay sobra ana. Kung tagahan kag sapatos ala lipay. Pero ayaw laguno na nga maora na. Padayon. Open close parenthesis. Asa man to? 32. For your heavenly Father knoweth. Kabalo siya. Kabalo ang Ginoo? Of course. Nga nagkinahanglan tagkaon ron. Pastor, wa man may pagkaon ron. Kabalo siya. Busog ka pa man. Tinuod na. Kung wa katagais Ginoo pagkaon sa to pa, puasa sa. Di ka mamatay. Gibuhi ka sa Ginoo. Gibuhi ka. Gilimpyuhan ang imong batiko asa na? Intestine ba? Tinai. Gilimpyuhan na. Basig puno na diha. Nag-traffic ba? Nya ingon ang Ginoo, ay lang sa, di lang sa tika pagkanon ron, ay lang sa. So mulihok na imong tinai. Limpyo, limpyo, limpyo. Oh, ugma, pag-abli nimo, naanay pagkaon, di kaon na sad. Di ka makanser. Di ka masakit. Kasabot Relax. Relax. Mo na ingon diri Kung usa ka pulong naa pa si Jesus Christ diri, naminaw ko kung naata diri ba. Ikaw ka unsay mo ingon ang Ginoo, relax. Relax. 33. Diri na. So ay na pagunaw-na 33. But noon ay pagunaw-na sa inyo kanon, ako'y bahala na. Paminawa inyong ampo. Paminawa atong ampo. Unsa atong ampo? Ginoo, tagay ko ani, tagay ko. Mga kaigsunan, kabalo na ang Ginoo ana. Nya pilaray ampo nato aning 33. But noon, seek ye first the kingdom of God. Ikumparar ang inyong ampo sa inyong kagalingon og ampo sa kingdom sa Ginoo. Layo kayo. Ang atong ampo sa atong galit, tuas panganod. Ang Ginoo na wa gyud kalupad. When was the last time giampo nato mga kalag nga maluwas? When was the last time nga nagampo ta nga mapuno ang atong church building, nga mahuman ni atong nga makatukod tag mga misyon, nga makasuportar tag daghang misyonaryo, nga naay daghan nga matay? When was the last time? Nga gitagaan natong kabug-aton. Nga kutob ra ta sa atong cellphone, sa atong iPad, sa atong computer, sa atong auto, sa atong sinina, sa atong diha ra ta kutob. Nothing against those. That's okay, that's fine. I have one. Pero bisag wa na di ko matay Naam gyapon daghan na ako'y notes diri man akong iPad iPad. iPad. Ay, sorry. Mga tinaay ng gawas. Cleansing. Nasabda na to? Alright? Nothing wrong with all of those. God is just saying, ay mag-focus, ana. Establish priorities. Establish priorities. Kung naghimo kag commitment sa Ginoo, kay ingon ang Ginoo pag-commit ani, fulfill your commitment. Sige lang na uwahay ka, ang imong maigsuon, tuwa na sila yung mga balay, ikaw pa. Relax, okay ra na. Di man nilumba. I remember, how many of you know, yung Pastor Ray Sobrabas? Negosante na siya, mga kisunan, wa pa na siya mapastor. Ang iyang giampo, Lord, gamita ko nga ma-channel o blessing. Karon, blessing ako negosyo. Gi-blessing sa Ginoo. In short, na milyonaryo siya. Gitawag siya sa Ginoo. Karon, pagtawag niya sa Ginoo, naaman siya kwarta. So Lord, nga nung mag-ampo pamangko, nga naa namang kay gihatag nako. So naghimo siya og building para sa ilang church. Dito ninduta, nagpalit siya gyuta para sa ilang church. Kay pastor, siya may pastor dito. Gigamit niya ang resources sa Ginoo nga gigamit niya, di na siya mag-ampo kay naaman. Sa may ampo na naman na, iya na lang i-aplikar.
Kibaw ka mga kaigsunan, nindot ka ilang church building, manicured ang ilang kuan, nagpalit sila og another 3 man siguro hectares to. If you can go there, nindot ka yung lugar dito sa Lanao del Norte. Nagpalit sila og yuta na sad, basketball court, na sila school building, ana. Pero don't you know, wa sila'y balay. Ang ilang negosyo, bakery. Ang ilang balay, loyo sa ilang store, sana, stock room, luyo. Kaato ko dito. Akong gamigo man mi. Ko pastor, storya ta pastor B. God has blessed you. God, pastor. Okay naman siguro magbalay mo, pastor. Imong anak, imong asawa na nagko na. And that's the last point, no? Diri sa atong puntos. Karon pa sila nagbalay, last year panahuman. Sa kadugay na nila, nauna ang building, nauna ang yuta, nakatukon, nag-eskwelahan, pero sila walay balay. Nireklamo siya, pero God continued to bless them. Nga naman, kamao man siya mo gamit sa kwarta sa Ginoo, man yagi. Naaman siya priority. The Bible warns us of greed. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the system of the world, kay mo maning the world, system na. Dili ang natural world, kanang mga kahoy, dili. Ang sistema sa kalibutan. Sa may sistema sa kalibutan, me, myself, and I. Di ba? Whoever thought we needed an iPad? No one thought we needed an iPad. But someone thought. And now we have iPads. Karon, bago na sad karong umaabot, Apple Watch. Apple Watch. Why do we need an Apple Watch? Now, daghang balit. If it's useful, you can use it. If it's useful for you, buy it. Why not? Di ba? Pero if it's not, hambog lang, ayun na. Kaya ang sistema sa kalibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Maura gina. Ay, kinsay negosyante ninyo, magnegosyo mo, mao na inyong una-una, gusto mo daghang market, targeta, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Kanang mga produkto nga mo, pahambog sa mga tao, mao na, mahalin kayo na. Beauty products, halin kayo na. Mapaligon sa kon, halin kayo na. Nga naman, man is naturally self-centered. Natural na. Gamit ang wisdom sa Ginoo. Ayaw lang na makadaot sa tao. But if you want a product that will click, that products will click, mo na. Kaya mo man ang imong market kalibutan man. Pero ang halin, gamiton ni Mos Kingdom. Kibaw kon sa gwapong negosyo, minyo. Construction. Nga naman, nasa Bible, in the last days, they will be in marriage and so unsa man ang mga uban profession karon, wedding planner. Patok kay ng wedding planner, limang kang mubayad kag mahal kayo para lang mo arrange wedding planner. Nganong ni uso nga namas Bible? Travel. Gusto kang magnegosyo, hala, travel. Kay men shall be going to and fro. Construction, building upon building, nasa Bible. Tanawa ra gud. You want investment in money para magamit nimo sa kingdom? Invest in the euro. Nga naman, asa man ang European market, ang one world government, maggikan sa Europe. Pero use it for kingdom building. Establish priorities. That means, ask the Lord, hinumdum mo atong 1 Kings chapter 4 ba to? Or 2 Kings chapter 4 nga katong widow namatay iyang bana. Dako kay utang iyang bana, gibilinan siya. Nangayo sa wisdom sa Ginoo, saam na ko ni Lord. Ingon ang Ginoo, pangitag mga vessels. Mga sudlanan, no? Asa na? Ako ng sudlan. Aron makabayad ka sa imong utang, makakinabuhi ka. Manay mo ang po sa Ginoo. Lord, tagaay kog vessels. Nakoy trabaho, nakoy aning negosyo, kani nga negosyo, kani para nis mission, kani para nis building construction, kani para sa akong pamilya, kani para kingdom building. Amen. Kani para sa mga buhol pastors, kani para sa mga miscellaneous kung naay mga tabangonon sa hospital ana. Kana bang mahinungdanon nga mga vessels? I have a vessel. I have a vessel. Na ako'y member ko nga, mo invest ko nimo, di ko magnegosyo kay pastor mago. Mo invest ko nimo. Pero sabot ta. Kaning tanan para nis mission. Okay pastor, deal.
Ato ning vessel, okay, tunga mi, sige. Ikaw padagan ana, ang halin ana para sa misyon. Manang grasya sa Ginoo, among misyon karon niabot og 2 million karong tuiga. 2 million, di ko kayo nga abot og 2 million. Nga naman, vessel. Wisdom gikan sa Bible, vessel. Alright, vessel. Na kay vessel para sa imong pamilya. Ay, okay na ni, pahit na ni, ay, okay na yung kinabuhi. Di na imong kinabuhi. Ay, gamitan na para sa Ginoo. Ay, sayang nga imong kusog. Ay, anang, okay na ka. Sakto nang kontento ka, pero paggamit sa imong kaugalingon nga ikaw magamit sa Ginoo. Oh, mga young people nato dito nagnegosyo oy. Uban young people si gasto. Gusto mo gasto, hala, pag negosyo, aron na kay kagasto. Si kapangayog pa pag mama, ay ana eh. Gamitang mind of Christ. Ayog sayang nga ana. Ang ginamay young people pa mo, ang inyong opportunity, kay young people pa mo, ana ay. Magkatiguang ka mo, ana, imong oportunidad. Ayog usiki, kay karon na, pagkay kusog. May panay pong una-una, kay hinumdum ka pa, daghan pa kay ka. Ayog saya nga, ingon bitang Bible, remember now. Unya lang ko magtarong ka ng tiguang nako. Now. Dagag young people diri oh. This church has great potential. Ayaw mong tana, kana lang sila kay mga adult na. Dili oy, naasad ang potential ninyo oy. Pastor, wala kailan ako, pobre man ko. Ay sa, balik ta sa atong ganina. Anak ta sa Ginoo, di ba? Nganong wa man tatagay? Number 4, vision. Nganong wa tatagay kay wa tay panglantaw. Wa tay panglantaw. Ingon sa verse number 10, Hebrews 11, for he looked for a city. He looked. Nasa panglantaw. Ikaw na kay panglantaw. Ingna ang Ginoo, Lord, tagay ko panglantaw, Lord. Lahi man ako nakita. Okay, he looked. Mo na operative phrase. Faith is setting your affection on something that is bigger than most of us are living for. Tanawa imong kinabuhi, ayaw ibasi imong mahimo pinaagi sa imong gigikanan o kinsa ka, pobre raman ko, ako'y nahuman, ayaw. Ang among mga young people ito nga I know, na soul winning nato, nakuhan si, usa sa, ikaw man itong kuhan ni Junjun, no? Si Junjun. Usa ni sa bunga, brother nato. Junjun, bugoy kay na, tig-atang na, mangulata na, kanang mga bugoy ba? Na save. Eskwela't Bible School. Karon niingon siya, Pastor, gusto ko mutabang sa kanang commitment sa church. Pastor, okay ba magnegosyo ko? Negosyo siya. Karon mga kaigsunan ang iyang kuan 75,000 katong square, 75 usa siya sa 75,000. Sa daron Sunday, Saturday, Friday nagkita mi dito siya sa balay. Pastor, April pastor, kompleto na akong 75. Pobre kay na. Iyang mama, daghang kay mga anak. Pero iyang giingnan, iyang mama, papa, ma, anak naman tas Ginoo, member na tas sa atong church niya. Salig tas Ginoo pa, ma. Naminyo siya, analin, katong usa sa among young people, kibaw kay budget niya, 120 man siguro 2,000. Pastor, di ko katuo, Pastor, nakakashilak ko diyang papa, God. Pastor, akong anak, nakakasal, ani. Di siya katuo. 120,000 nakasal siya na. Kuwapo kay, elegante kay ang wedding. Wa siya magtanaw siyang gigikanan, wa siya magtanaw siya. Adto ka sa ilang balay, sa ilang kuan, daplin sa sapa. Pero sa iya man tong papa, siya, wa na, nagtanaw na siya apartment. Kay siya ramay ni venture, giingnan niya yung mga igsoon, unsa man mo, magpabilin mo diha, pagamit tas Ginoo. Miton tas Ginoo. Mga kaigsunan, dili na question pobre tagdato sikata na kailatani, dili na Ginoo atong gisaligan. Vision. Ikalima, vigilance, magbantay ta. Ngano man pastor? Hapit na tamaw man, unom raman eh. Magbantay ta, ngano man? Kay ang Ginoo mo panalangin, for he that cometh to God must believe that he is, and he is a rewarder. Okay. Bantayan nato itong kasing-kasing kay ingon diri mga kaigsunan,
sa Hebrews 11:11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed and was delivered of the child when she was past age because she judged him faithful who had promised. Tanawa ha, tanawa. Sa una sa Sarah alanganin siya mutuo sa Ginoo, nikatawa pa mga siya. Mamabdos ko katiguang na nako. In fact, she was so full of unbelief nga iyang gitudluan iyang bana pagpakasala. Nga mo na say may tabo na to kung dili ta magbantay. Kundi ta vigilant. Gano man, maghimo tag mga pamaagi nga dili sa Ginoo kay wa man ta mosalig sa Ginoo, manikas na ta. Oh, musod na ta og kanang tabang Pastor Richard para mahuman ning project, maligya og droga. Mag-drug pusher ko, drug lord. Abot ka diri, Pastor, ana atong kwarta, Pastor. Mahuman na nitong project. Magpadaan na tag mga missionary, patukuran na to na, nya drug lord ka. Nadakpan ka, nadakpan pa sa Pastor Richard, gipriso pa kay abi sa pulis siguro, konektado ni, iskima ni sa, nauwawan pa ang simbahan. You see the result kung mao nang istorya ha? Pati ba? Pero si Sarah, nag-alanganin siya, iya pang ginan, di ko kaanak, ato lang sa kanang atong handmaid, kanang atong kuan, kanang akong magbantay na ako, kay naaman na siya, kay dato man na sila, si Abraham. Kanang nag-alaga na ako, Egyptian, kana lang. O, unsay nahitabo karon, mao nang hantod karon, away ang mga Hudiyo ug mga Arabo. Resulta nas disobedience. Magbantay ta ngano man, ang problema dili ang Ginoo nga mohatag natos panalangin. Ang atong kasing-kasing ang problema. Maybe right now, God has blessed you financially, gamay pa na, pero wa pa kakauli sa ikapo. Aha! Ay lagi isag kamot. Relax lang, ginhawa ay gutong. Relax, para di maklaro. Okay. Maybe, Unya lang kumuhatag ka po. Kay murag lisod sa budget ron. Unya lang kumuhatag ka ng dako-dako na tong halin ba. Kung di ka kasaligan sa gamay, ay na lang pangandoy sa dako. I tell you. Hey, by the way, if you have not mastered the tithe, don't commit to any offering. You will never be blessed. You have to master the tithe. You have to prove God. Ingon ang Ginoo, prove me. Kaya kung maprobar nimo ang Ginoo nga faithful ang Ginoo, kung tinuod ba yung Ginoo. Pero ginlimang ka gihagit pata sa Ginoo, bisag tinuod siya gihagit pata, unsa ka maayo ang Ginoo eh. Gihagit pata, suwayi ko. Suwayi ko. Nagspakyaw ba Mayweather? Suwayi ko. Samang dagang istorya, suwayi ko. Adi pirmas Mayweather, sige suwayan ti ka. Oh ha, oh bagay ta ha. Bagay ta, bagay. Anak man ang binagayan ni Mayweather, bagay ta. Pakyaw atubang man, di ba? Manang mudaog na sa pakyaw. Ngano naabot man ta diha? Dili na boys sa Ginoo, ako ratong boys. Magbantay ta. I encourage you, you will be blessed. You are a child of God. You will be blessed. But, listen, ang atong kasing-kasing, bantayi. Kung karon pagaan, bag-o na kag sapatos, hambugiro na ka, ampo, luhod na sa Lord, tangtanga rin, hambugan ako, Lord. Oy, Lord, hambog ka ko, Lord. Lord, I want to be humble, Lord. Di ko gusto maghambog. Kay, mo man ang Ginoo, tistingan man tas ginagmay. Kay, kung tanaw na nato, if you read the Word of God and if you look at God in your spiritual mind, you know what? God loves us so much that right now, God is in heaven saying, Nanad rin ako. Hatag na nako nimo, pero di siya kahatag kay madaot man ta. Murag ako ba, amahan ba akong tulo, na ako'y mga butang nga gusto na ko ihatag sa akong mga anak, pero kaingon ko, di na ko mahatag nimo kay di ka ready. Kung kabalo lang ka sa akong kasing-kasing, and I am an evil father. God is the perfect father. Ingon ang Bible, ang evil father, di man gani siya makahatag og bitin. How much more for our perfect father? Who giveth at all things richly to enjoy. Bible na. This is not prosperity gospel. This is the Christian life. Mga kaigsunan, husto na magpaluyo taan ng by faith ni ako. Husto na taan na, oy. Kaya ang tinuod nga faith, mga kaigsunan,
He is a rewarder. A rewarder. I have always said, Lord, you're a rewarder. You're a rewarder. March last year, last year, ribbon cutting me. After 7 years, nahuman ang building. So, nakabisita silang pastor. March, ribbon cutting me. Sak! Lipayan ako. Humanag yun. Pag udto, gi-invite nako ang tanan namo nga mga members, nga mga pastors, friends. Gi-invite nako ang katong supplier namo sa hardware. Nga among gipalitan, nga maayo kayo, gigamit siya sa Ginoo. Nga di Mikaela, dili to baptist, UCCP to, pero grabe, pautangon mi nila, pastor, pay when able. 5 kas paghikap sa Ginoo nila. Ikaw ma'am, naanak ko'y checky ma'am, gikan sa kuan. Pastor, basig na po may panginahanlanon dito, pastor. Okay ra ang church? Okay ra ma'am. God is blessing. We want to be a blessing. We want to be a good creditor. Bayad mi, utang. Pero di siya mamugos, di masig panawag. Hikap sa Ginoo na human 7 years. Hinay-hinay, building the faith of the people. So kaon namin dito, nag-fellowship nami. Ang tag-iya sa hardware ni ingon, pastor, nindot ni aircon ay. Ko, ma'am, mo naman tong sugod. Ma'am, naami lihok sa Ginoo kanang ang next project namo kanang kilid. Itong 15 million ba? Marag mo onay kuan sa Ginoo namo, ma'am, kana sa among priority. Nindot na. Eventually, Lord willing, tugod sa Ginoo, i-aircon namo ni. 11 by 30 meters ang auditorium na to. Dako sa gamay, mo fit og mga 350 to 400 karon. Sa adili pastor, nindot gyud ning aircon pastor. Nya ang tupad ato si Pastor Orly nga kuan na siya kanang engineer na siya ba? Kamao na siya mo kuan. Nakadungog man siya kay naara mamiso sa kalamisa. Nagsige na siya tanaw-tanaw pagsulti niya. Sa pastor, unom ka 3 tonners ra ni pastor. Unom ka buok. Ingon to si Madam, pastor, usa ako. Nga, bago pa kami nag-ribbon cutting, nagunahon na pa kami atong kilid nga lote, 15 million, mao pa na akong giunahon na, giampo. Nakadungog ang usa, pastor, usa ako. Dito tumoy. Unsa na inyong gistoryahan? Pastor ba? Nindot ni aircon, no? Sila rin nag-istorya-storya. Nindot ni aircon, ingon man ni siya nga, unom ka buok, nihatag ko gusan. Kani, nihatag ko gusan. Pilay mo? 3 ako. Di 5 na. Inko, time sa, amo ning building. Gusto mo mapanalanginan. Kami na'y bahala ng usa. Ayan na, unong na mo. Ngigano, kami amo ning building, kamo rin binuang. Gusto sad mi nga, naasad mi paningot, oy. Malipay sa mga tao. So, ang gi-announce sa Sunday. Inko church, naanay ni hatag og 5, unom ang kinahanglan ani, kinahanglan ato ni. Pastor, no problem. Ato na. Commit. Okay, go. March to, pag June. Uban ninyo, nakaadto sa June, katong pagkuha na mo, aircon na. Wa may magunahon na ato. You see? But maybe, I just said, Lord, maybe, salamat Ginoo, nakakita ka sa mong kasing-kasing nga, gipakapin na nimo ang ribbon cutting og aircon. Salamat, Lord, ha? Salamat. Naapatay giatubang nga luti diha sa kilid. Salamat, Lord. Bantayan nato atong kasing-kasing. Di ta manghambog, oy. Katapusan. Victory. Enjoy your blessings. Enjoy it. When God blesses you, don't be proud, don't be greedy. Enjoy it. I-declare, ingon ng Bible, declare the goodness of God. What I am sharing to you right now, dili ni hambog. I am declaring to you God. And you know what? I want you to have your testimony, Pastor Richard, of what God has done in Bible Baptist Church. Kamu man ang Bible Baptist Church. Dili man Pastor Richard. Pastor Richard and kamu man ang church. Ganina, gi-challenge ako, Pastor Balo and the church. Nindot, anak.
Kita'y nagtestimonyo, kaysa sita paminaw testimonyo, duto testimonyo. Kamu di ay. Okay. Sa inyong pamilya, kada barog sa inyong reunion, dagag testimonyo, wakay ka testimony. Ampo, Lord, gusto na ko mapanmantala imong ngalan. Ampo, Lord, I want to tell my unbelieving friends and loved ones nga buhi ka sa akong kinabuhi. Gamita ko, Lord, himua kog channel of blessing. Please bless me, not for me, but for you. Ang ampo ang Ginoo. Guard your heart, ha? Inig-abot sa blessing, enjoy it. Ayaw ka ikog. Di lang ko kay basig unsa ikasulti nila. Ay, dili ka. Enjoy. Smile. Don't be proud. Just be thankful. Just be thankful. Say na uban maikog. Ay, kaikog. That's the blessing of God. Kana magayong uban nga, drug lord, hambog magay kay na sila. Nga druga na. Kana maganing kurakot, hambog kay sila nga di na ilang kwarta. Kani pabanggikan sa Ginoo, inigkon, niga na niyo. Sa iban, pastor mo na siya, ano na siya, unsa man di. Kung inig-ana, busluton ang kuwan sa pastor, ning pastor way pagsalig sa Ginoo. Og naasay blessing, unsa man ni pastor hambog man ni wagi kay matuan. Wagi kay matuan. Kani akong gisulob tanan, blessing ni sa Ginoo. I am enjoying this. Kani blessing. Blessing ni pastor, bisag gipanganlan ni nako blessing. Kani mga kaigsunan, I got this from my birthday last year. Blessing ni sa Ginoo. Blessing ni. Wa ko ka-expect, pag-abli na ko, gamay kay ba pag-abli. Kung anong, pastor, imo na pastor, salamat mi nga, pastor ka na mo. Usa ka pamilya, pasalamat sila. Salamat nga, gigamit ka sa Ginoo, pag-lead na mo diya sa Ginoo, salamat sa Ginoo. Blessing. Kaning sapatos, mga kaigsunan, blessing. Kaning pantalon, blessing. Blessing. And I am enjoying it. Nagwali ko diri, I'm enjoying the blessing of God. Blessing. No? Blessing. Enjoy. Ay kagol, maguba niya. Ilisa na sa Ginoo kung naay kuan. Ugwa, okay rasad. Enjoy ra ko. May problema. Manara na ta. Nara ng simbahan. Amen? Human ako. Human naman. Ingon ng Ginoo. Human na. Human na. Amen? Human na ta. Di ba, nindot? Dawis. Blessed. Buoy. Blessed. Sagbayan. Blessed. Paklayon. Blessed. Panglaw, Lourdes. Lourdes, no? Blessed. Si Paway, blessed. Bati kay nang maingon. Basta Bible Baptist, maogi na. Di ko mo dawat, ana. Di ko mo dawat, ana. I will na, dili. Inko, unsa? Ang among simbahan, ang among mga tao, dili. They are valuable to God. They just need to see their potential. You just look at your potential. Naa kay potential. Ayog tanay mo kagalingon, tanawa ang Ginoo nga naa nimo. Pastor, kuan ko pastor, kanang makasasala ko pastor. Ay, na ang dugo ni Jesus Christ gamita. Sa paman nganong sige magkakargaan ng kabugaton. He is faithful and just. If we confess He is faithful, para move on na ka. Di igong pasaylos Ginoo, magbuot man ka, mura man ka Ginoo. Ingon ang Ginoo, faithful gani ko. Kinsa may gasulti nimong di ka mapasaylo, ingon ang Ginoo, faithful gani ko. Di kana sila, sila. Di man na mo pasaylo nimo ang Ginoo man. Sagdi na sila. Kung moingon sila, wa kay sila ra na. Ang amag sila mo panalangin nimo si Ginoo man, ang Ginoo man. Focus. You see, kato tingog na to. Yan naminaw ka to. Ayaw, focus. Enjoy. Ha? Enjoy. Journey man eh. You are already taking the step. Enjoy it. Madagma ka, barog. Padayon. Learn. Adversities can either build you or break you. Let it build you up. Let it build you up. Nawa ka si PG, okay lang. Naan mo diri. That's okay. That's fine.
It will build you and you are building. Members, o members diri? Timan ini, mingawon mo ani. Timan ini. Timan ina. Sa una, wa pa'y finishing. Sa una, wa mi bintana pa, pastor ba? Buslot na tanan. Ingko timan ini, members. Timan kay inignaan na ni bintana na ni wana, di na taka enjoy what we have right now. Aling, sige, buslot, napatoy usa ka, medyo kulang-kulang to siya, ni-appeal dito sa among service, unya, sahay, mutukar ba, magwali ko, ana lang kalit sa bintana, maghikog ko! 5 ka na, nagwali ka niya, maghikog ko! Yung matanaw din ba? And ko members, sagdila na siya. Sige, padayon lang, anak ko. Kay patagad man, patagad. Nibalik man sad. Batian ninyo, oy. Padayon. Dugay na ka gusto maghikog, di, padayon na. Pero, kabalo naman ko, kailan naman ko niya. You know, we can, sa una, nakalitan ko, pero nakailan naman ko. You remember those things, you enjoy it, di ba? Wala yung magagmain ko, may bintana, batian, may bintana, why lami? Pero karon, pamibintana, pero mga bintana na, enjoy sa taron, okay. Air continuous. Di ba? Air continuous. Okay kayo. Inignaan na mo tiles, nindot na kaayo, magkaan mo human na ni, lahi na. Enjoy. Kalingaw, ani? No? Ang uban, dagang sila kwarta, himo pa, inigana. Why kalipay? Kaya wa man sila makatagamta, maka-experience sa living by faith. Listen. Okay? And I say this very carefully. The God of America is the same God as the Philippines. You understand? Ako, muatuan ba ako dito? Kabalo man ni. Balo man yung mga amigo nako. Pero mga kaigsunan, sayang. Kay sila rin na bulahan. Sila na blessing. Kita, mo nang, kung na-challenge mo, lihok. Ayaw tanayin ko galingon. God can do mighty things in your life. Anak mo sa Ginoo. Anak ta sa igsuon ta, oy. You understand? Magambot ta. Ginoo, salamat sa imong pulong. Salamat, Ginoo, sa pag-challenge kanimo kanamong tanan karong gabi. Bisag ako, Ginoo, na-challenge ko pagbalik. I pray, Father, nga mo focus lang mi kanimo. Pasayloa kami, Ginoo, kung gilimitahan kanamo. Nga niingon mi nga di nimo ni mahimo. Salamat nga ikaw nagapasaylo sa among mga sala. Pasayloa kami, Ginoo, for living in unbelief. Ikaw niingon, He did not much miracles there because of their unbelief. Lord, tangtanga ang unbelief sa among kasing-kasing. Tangtanga ang mga kubal nga maoy nakapagahi namo sa pagsunod sa imong pagbawog namo, paggiya namo sa among kinabuhi. Tabangi kami nga humok mi, musunod kung asa ka, mutudlo namo, mugiya namo, Ginoo. Ginoo, we believe that you are God and that you reward those who diligently seek you. Lord, may this continue to be the victory of Bible Baptist Church Dawis. Nga ang ilang building, Ginoo, will be a testament. Ang ilang pamilya, Ginoo, will be a testament. Ang ilang individual nga kinabuhi will be a testament that you are our Father and our God. That you will arise. Dili kay kinsami, kung dili kinsa ka, nga naa sa mong kinabuhi. Tagai kami kaalam, Ginoo, paghimo sa mga insaktong desisyon, sa negosyo, sa trabaho, o sa matag-adlaw nga mga desisyon, Ginoo, nagkinahanglan mi ana. Tabangi kami nga sensitibo kami maminaw sa imong tingog. O Ginoo, nga ang katong mga tingog nga makahatag lang namog kalibog, tangtanga, Ginoo, in the name of Jesus Christ. Kay nagtuo kami, Ginoo, nga ang pinakabililhon nga tingog, imo ra gyud. Tabangi kami, Ginoo, to be still and know that you are God. Tonight, we claim the victory
We claim blessing. We declare it because you have said it in Jesus' name. Heads are bowed, eyes are closed. I don't know about you. Pianist is coming to play a tune of invitation. Kung ang Ginoo nagigistorya kanimo, ayaw ka ulaw. Kung asang dapitan na nga nagigistorya ang Ginoo nimo, gawa sa imong lingkuranan, luhod diri sa altar, pakigstoryahi ang Ginoo na. Kung nasipyat ka sa imong mga desisyon sa imong kinabuhi, pangayog pasaylo, insaktuha na. Unya, subaya ang dalan nga giandam sa Ginoo para nimo. Will you do that tonight? Amen. Tindog sa imong lingkuranan, luhod diri. Maybe para sa imong pamilya, magsugod na sa imong pamilya, mga kaigsunan. Maybe there is trouble in the home. Ayaw ka gool, ayaw ka lisang, ayaw ka hadlok. Kumitar na sa Ginoo. Maybe naakay gi tanaw sa imong kagalingon nga nakababag sa imong pag-forward. Maybe nagtanaw ka nga di na ka magamit sa Ginoo. Ayaw tuo ana, mintras tanto gibuhi ka pa sa Ginoo, magamit ka sa Ginoo. Magamit gyud ka. Ayaw ka hadlok. Nadaot imong testimonyo na ang dugo ni Jesus Christ, padayon. Bahala kung sa isulti sa mga tao, padayon kay ang Ginoo anda mo panalangin nimo. Ang problema wala sa Ginoo, naragyo na nato. Young people, I don't know how God has spoken to you, but as young as you are, God can use you. God can even bless you. Will you come and say, Lord, bless me, Lord. Make me to be a channel of blessing. Amen. If you're here today, wa ka pa makasiguro sa imong kalawasan, palihog, ayaw sayanga ang higayon nga gihatag sa Ginoo nimo. Come to Jesus. Siya lang ang makaluwas nimo. Will you come? Amen. Ginoo Lord, salamat sa kadaugan karong gabi nga imo mga katawhan naghimo na og mga lakang mahitungod sa imong paglihok sa ilang kinabuhi. Salamat Ginoo sa kadaugan nga walay mga gahi nga kasing-kasing kung dili humok Ginoo sa imong tingog. Kani indikasyon na nis kadaugan. Salamat kayo Ginoo. Excited ko Ginoo nga magtan-aw sa unahan. Excited ko makakita, makadungog sa testimony sa unahan. Sa imong paglihok sa ilang pamilya, sa ilang simbahan, ug labaw sa tanan nga imong ngalan mapamantala diri sa Tagbilaran, labi na sa isla, sa Panglao, sa Dawis Ginoo, ug sa tibuok kalibutan. Lord, this is the desire of every church. Ang babag, dili faith, kung dili fear. Tangtanga Ginoo, kay dili ni maoy gihatag nimo, you give us the spirit of love, of power, and of a sound mind. Salamat Ginoo nga imong pulong kanunay nga naa kanamo. Kay ikaw nagsaad, heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. Dili mawala. Salamat nga bisag mo tayog ang mga kabukiran o mabalhin ang mga isla sa ilang mga lugar, imong pulong magpabilin nga matinumanon og dili gayud mawala. Salamat nga ikaw nagsaad og nahibalo kami nga ikaw mutuman gayud sa imo mga saad. Tabangi kami nga kanunay kami magkupot sa imo Ginoo. Nga dili na mo buhian ang imo mga saad kay kibaw sad mi nga nagkupot sa kanamo. Salamat sa imong pagsilyo ni ining maong dedication karong gabi. I pray blessing for every family, for every individual. I pray blessing for every business person. I pray blessing for every professional, for every student, and for those that are in the homes. I pray protection from the evil one. Nga Ginoo, ang kinabuhi, amo gayod nga ma-experience kay kini imong gisaad abundant life. O Ginoo, kining tanan, among giampo, sa bililhon nga ngalan lamang sa among bugtong manluluwas, Ginoo, Hari sa among kinabuhi, Presidente, the Lord Jesus Christ. Amen and amen. God bless you. Let's all stand up and let's sing this song. When my way Seems dark
dark and drear, and the future I don't know. My heart feels so empty as the tears unending flow. When my heart breaks with sorrow and a tempest fills my soul, this one thing I know for sure, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. When the toils of life, when the toils of life, I faint beneath the burden of a cross I cannot bear. When the joy has departed from my sorrow-stricken soul, this one thing I know, my God is in control. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistake. His way is best. His way is perfect. Once more chorus. His way is perfect. His way is perfect. Though I don't understand His wise and loving plan, His way is perfect. His way is perfect. Take my life and make a vessel purified. God makes no mistakes. His way is best. 514, when we all get to heaven, sing the wondrous love of Jesus.